Okay. Yung next po natin is yung inventory cost for service provider. Hindi lang po yung ating mga merchandising and manufacturing company ang mayroong inventory. At hindi lang sila yung nagre-recognize ng ating inventory cost. Pati rin po yung ating mga service provider. Una nyo pong tatandaan dito, lahat ng pasahod and other costs directly related sa sales and general administrative ay hindi po yan kasama as part ng ating inventory cost for service provider. I-elaborate pa natin ng gusto to, tingin ko nalilito pa kayo dito sa may part ng labor and other costs related to sales and general administrative. Hindi kasama to as part ng inventory cost. Kasi ganito naman ang example niyan. Let's say, gumagastos yung company para sa advertisement ng kanilang negosyo or ng kanilang company. Let's say, nagpa-billboard yung isang call center company. Yung gastos niya doon sa billboard para ma-advertise yung negosyo nila or yung company nila, hindi po yun pwede maging part ng inventory cost. Kasi hindi naman yun yung mismong ina-avail na serbisyo ng mismong kliyente. Okay? Therefore, sa part ng service provider o ng call center company, expense niya na po yun outright. Bakit po? Dahil nga po, hindi naman yun yung mismong binibili ng kliyente. Bakit mo yun idadagdag doon sa inventory cost? Dahil kapag dinagdag mo yan sa inventory cost, para mo nang sinasabi na i-charge mo rin yan sa kliyente mo, yung gastos mo sa pagpapabillboard. Okay? Kasi, di ba nga yung inventory natin dito, yun yung serbisyo na pinoprovide dun sa mismong kliyente. Eh kung yung gastos para sa billboard, ihahalo natin sa gastos ng mismong serbisyo, para na nating sinabi na pati yung billboard, sagot nung kliyente natin. Siyempre, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi ang ina-avail lang naman ng kliyente, yung mismong serbisyo. Pwede namang walang billboard eh. Yung service lang yung babayaran niya. Di ba? So, dapat, yun lang yung maging parte ng inventory cost. Kung ano lang ba talaga yung necessary na naging gastos para ma-render yung service papunta sa kliyente. Okay? Yun po. Ang pasok lang po dito sa ating inventory cost for service provider is yung mga direct labor costs, including yung pasahod sa supervisor nun, and yung ating mga direct attributable overhead. Paliwanag po natin isa-isa. Yung direct labor cost, ito po yung pasahod dun sa mismong tao na direktang nagbibigay serbisyo doon sa kliyente ng negosyo. Let's say, call center company. Yung tao or yung agent doon, yung call center agent, yun mismo yung ating direct labor. Yung pasahod po doon, yun po yung magsisilbing direct labor cost. Then, yung supervisor po ng call center agent na yun, yung pasahod po doon ay pasok din as part ng ating inventory cost. 'Di ba? Ang rationale po niyan, bakit kasama yung pasahod dun sa supervisor? Kasi po, para makapagbigay ng quality service yung mismong call center agent na kumakausap doon sa kliyente. Okay? Necessary po yun. Kasi kung hindi po magiging quality yung service doon sa kliyente, baka hindi na bumalik yung kliyente para mag-avail ulit ng service. Magiging part po yun ng inventory cost kasi necessary yun para maging quality yung service ng call center agent na hinahandle niya. Okay? Then, yung direct attributable cost po or direct attributable overhead, ang example po neto is yung mga ginagastos doon sa kuryente. Siyempre, kailangan kailangan kumonsumo ng kuryente para makatawag yung call center agent dun sa kliyente. Ano pa? Telecommunication, expenses nila. Kailangan yun para matawagan yung kliyente. Necessary yun para mabigay yung serbisyo. Yung magsisilbi kasing inventory dito, yung service na nire-render ng call center company para dun sa kanilang kliyente. Okay? So, yun po yun.